Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP. Oras! Eksakto, en punto. 6:04. Balitang makatotohanan. Balitang maaasahan. ACS Balita. Walang makakaligtas. Walang makakalampas. Saan mang sulok ng kapuluan, Luzon, Visayas hanggang Kamindanawan. Basta't may balita, ipagwagwagan ng sikat na tagapagbalita. ACS Balita. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baha. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Araw po ngayon ng Huwebes, September 18, 2021. Ay, 2021. 2025. Umaatras sa ulo ng ating ACS Balita. Pinakamalaking kadiwa market sa bansa itatayo sa Parañaque. Kopya ng birth certificate, marriage certificate at death certificate maaari nang ma-access online. Malacanang iginagalang ang pagpapalit ng liderato ng Kamara. Excited daw mga katrabaho si bagong speaker, Boji D. Kuya Boji! Dalawang kumpanya ni Diskaya nasungkit ang kontrata sa itinatayong building ng NBI. Investigasyon ikinasa. Sino mag-iimbestiga? NBI din? NBI, oh. Isang spa sa Taguig ni Raid, may-ari arestado. 5 minor de edad, 8 iba pa na rescue. At isang obispo inaresto dahil sa paggamit ng relihiyon sa illegal recruitment sa lalawigan ng Rizal. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang ACS Balita. ACS Good News. 6:07 na umaga. Nakatakdang itayo sa Parañaque ang pinakamalaking kadiwa market sa buong bansa. Ayon kay Parañaque Mayor Edwin Olivares, ang 1 hektaryang Baclaran Gateway Market ay itatayo sa tabi ng Redemptorist Station ng LRT 1. Layo nitong mabigyan ng formal at maayos na pwesto ang nasa 3,000 vendors na nanganganib na pagmultahin dahil sa iligal na pagpwesto sa tabi ng mga daan sa Baclaran. Familiar ka siguro dito sa dyan sa lugar na yan. Talagang grabe dyan. Grabe tao dito. Yung dulo ng, yung Taft Avenue na yan. Yan, dulo yan. Yung sa ilalim ng LRT. Nandistino kayo dito eh. Oo, dyan sa Pasay. Pasay. Sinabi ni Olivares, target din itong maibaba ang presyo ng mga bilihin para sa mga residente ng 16 na barangay sa lungsod. Kumpiyansa naman ng alkalde na ang napiling lokasyon ng largest kadiwa market ay accessible sa mga bisita at potential investor. At sa isa pa nating good news, ACS Good News. maaari nang ma-access online ang kopya ng birth certificate, marriage at death certificate sa pamamagitan ng Serbilis, Diba? website ng ng Philippine Statistics Authority, Serbilis. Ay maaari nang Sir, bilis. Andiyan na si ma'am. Yung pala yun. Maaari nang ma-access, mag-request ng online copy ng PSA certificates na accessible sa loob lamang ng 2 buwan. Ha? Totoo ba ito, Ara? Ang tagal naman yan. Ngayon, lalakarin ko na lang yan. ha? Sure ba yan? Sure? 2 months? 2 months?
Ngayon, pag nag-request ka, mabilis din naman ngayon Mabilis lang. 2 days lang yan 2 days lang, may courier. May courier service. Oh. 2 araw siguro ito, Arano. 2 araw yan. O baka naman kahit hindi ka papatay, makakakuha ka ng death certificate dito, 2 buwan. Sabihin sa'yo, sige, maghintay ka, 2 buwan. Tataningan ka ng Tinaningan. Oo. Kailangan lamang magbayad sa PSA Civil Registry System outlets ng 130 pesos para sa birth, marriage at death certificate, habang 185 pesos naman para sa certificate of no marriage o CENOMAR at certificate of no death. Aba, meron din palang ganun, ano? Aba, patay ka na. Patay ka na, hindi ka papatay sa Para sa mga nais naman ng printed copies, kailangan lamang magbayad ng doc print service fee na 80 pesos bawat kopya. Paalala lang ng PSA, mismong ang document owner lamang ang maaaring magbayad at kumuha ng mga ina-avail na dokumento maliban sa death certificate. Eto, mabutit nilinaw nila ito. Na pahihintulutan ang pinakamalapit na kaanak ng document owner. Paano ko yung death certificate yung nagre-request? Hindi pwede yun. Ganun. Kung ang nakalagay dun mismo sa death certificate ay yung magre-receive, hindi pwedeng ibigay yun. Hindi pwede. Ara, hindi pwede. Ara? Hindi, di ba? Ara. Baka pwedeng yung yung nasa death certificate, yun na rin ang hihingi o magre-receive. Sa no death yon, sa certificate of no death, pwede yon. Yung pala, ngayon ko na narinig yung no death na yan. Ako rin, ngayon lang. Yung CENOMAR. Senodeath. Kung merong CENOMAR, meron ding CENODEath. Senodeath, yun. 6:11 ng umaga. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na kamo, gising na. Iginagalang ng Malacanang ang independence ng House of Representatives kasunod ng pagkapalit nito ng liderato. Ayon sa Malacanang, looking forward ang administrasyon na makatrabaho ang bagong halal, si Mr. Suabe. Ayan. Si bagong House Speaker Faustino III sa pagtutulak ng mga panukalang magpapalakas sa ekonomiya, magbibigay ng pangunahing serbisyo at magbibigay proteksyon sa demokrasya. Kinilala din naman daw ng palasyo ang naging kontribusyon ni dating Speaker Martin Romualdez. Git ng Malacanang, nananatiling committed ang administrasyon sa pagbuo ng matibay na collaboration sa mga mambabatas para matugunan ang pangangailangan ng bawat Pilipino. Alas 6:12, 6:12. Engineer Tony Nanggel, 6:12 ng umaga. Buenos dias con todos, mga Chabacano. Gising na ba kayo? Ipinagutos ni NBI Director Jaime Santiago ang investigasyon sa ginagawang building ng ahensya sa Maynila na nagkakahalaga ng 2.4 billion pesos matapos niyang matuklasan ng mga nakakuha ng kontrata ay 2 kumpanyang pag-aari ng mag-asawang Sara at Curly Discaya. Yon. Gayunman, nilinaw ni Santiago na hindi ito nangangahulugan na may anomalya sa proyekto, kundi para matiyak lamang na hindi substandard ang magagawa. Dagdag pa ni Santiago na i-award ang proyekto sa mga Diskaya bago pa siya umupo sa NBI. Paliwanag ni Santiago, ang DPWH ang nagsagawa ng bidding at nag-award ng kontrata para sa proyekto na siyang magiging headquarters ng NBI. Sa kasalukuyan ay pundasyon pa lamang ng gusali ang nailalagay. Para sabi siguro ni Tatay Bonnie Aporo, kami tumibag niya na nung building ng NBI. Sila ang tumibag pero iba na yung gagawa. Mula nang magsimula ang konstruksyon noong 2022. Ang tagal na nito. Pundasyon pa rin hanggang ngayon. Medyo matagal yung pagtitibag. Kaya hindi maitayo yung nga. Direktor, tama ba?
I'm not saying na merong merong kalokohan nangyari. But then, imbestigahan namin. Ano ba ito? Baka hindi magawa yung building namin. Baka kulang-kulang yung substandard yung bakal. Nandun kami, lumindol, bumagsak yung building namin. Yun. Imbestigahan namin mabuti. Pala sa NBI, ano? Oo, Pagka dapat mga din. ganyan, ano? Di ba? Oo. Kasi kung technical, tapos yung structural integrity ang susuriin mo. Dapat dapat engineer pala may yan. engineer, hindi lang puro abogado ang din sa NBI, kung hindi abogado, CPA. CPA, oo. Saka yung mga kanila kumbatsero, yung mga forensic investigators nila, Oo. mga scientist naman yun. Scientist naman Hindi yun. nga alala mo yung taga Maligaya building dati, magaling. Si Ed. Si Ed. Si Ed, oo. Ed, Ano nga apelido ni Ed? Bailo na lang, Bailon. Nilagyan natin ang apelido. Siya na ang ano doon. Siya na ang head doon ng fingerprinting. Ganun. Diba? Oo. Pwede bang magpapalit ng fingerprint dyan, Kuya Ed? Oo nga. Alas 6:15 na umag. Teka muna, hindi ba matagal nang nag-resign to si NBI Director Jamie Santiago? Oo nga. Ano? Saka yung resignation niya irrevocable, di ba? Oo. Irrevocable pero hindi hanggat mananatili siya hanggat walang kapalit. Halimbawa, umalis na si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi pa rin siya alis yan. Anong klaseng resignation? Walang kapalit eh. Yun naman ang malinaw doon. Malinaw na nakasulat na irrevocable pero aalis lang siya pag may kapalit na. May problema ba doon? Wala naman. Director, magandang morning. Good morning. Kasi hindi naman sa Director, alam mo naman tagahanga mo kami sa pagiging asintado mo. Talaga, oo. Kahit nakapikit ang mata, kaya niyang magpatama sa pagitan ng sa pagitan ng mata. ng mata. Kahit nakapikit yan. Matindi. Matindi pala, no? Baka mapapikit din yung babarilin niya. Hindi, Director Santiago, medyo naguguluhan lang ako dun sa resignation mo eh. Ba't ba kasi nag-resign ka? Pwede mo nang bawiin yan. Pwede, bawiin mo na, Director. Bawiin mo na lang, Director. Kasi alam mo, kapag ka ikaw ay nag-resign na, medyo nawawala na ng ito, tanggapin natin ng totoo, no? Parang nawawala na ng kanang authority sa paningin ng iyong mga pinangungunahan. Resign na to eh. Resign na to eh. Bakit ko pa susundin to? Parang ganun ang dating. Ganun nga. Palagay ko, Director, total naman Valderrama! Judge! Judge sa Jimmy Santiago. Judge. Bawiin mo na lang yung resignation mo. SPO4, Jimmy Santiago. Bawiin mo na lang kasi maniwala ko kayo, Director, kahit na ano pa sabihin, yung mga tao ninyo, maring pagkaharap ninyo Director, bata mo ako. Pero sa totoo ng pagtalik doon, sinasabi, resign na to eh. Susundin yan. At yung kausap mo na yun, baka pinupuntire din yan yung posisyon mo. Malamang. Talagang ganun Pag nag-utos ka, Director, sa mga tao mo ngayon, ba't mo susundin yan? Resign na yan eh. Bawiin mo na lang, Director. Imbestigahan nyo yung ginagawang building. Imbestigahan nag-utos resign na yan eh. Resign na yan. Di ba? Director, bawiin mo na. Wala namang nagpaparesign sa iyo kasi masyado lang kayong nagiging matampuhin. matampuhin eh. Matampuhin na ba kayo? Naging matampuhin talaga eh. Biruin mo ba naman ginagawa ang lahat ng husto ang kanyang trabaho tapos may sisiraan siya. Di ba? Sabihin, ano ba yung mga paninira sa kanya? Kung ano-anong tumanggap daw ng kung ilang milyon sa ganito. Pa-imbestigahan din niya yun. Pa-imbestigahan din yun. Director, bata mo ko. Ayos ba, Director? Bawiin mo na yan. Wala ka makakapalit dyan. Pero kung talagang gusto mo nang enjoy ang inyong retirement, dahil retired na siya, di ba? Retired na siya. Hayaan nyo nang mamili ang Pangulo. Baka naman pinapakundanganan pa kayo ng Pangulo eh. Pagka kasi irrevocable kumbatsero, wala ka na hinihintay dun, di ba? Pag irrevocable, alis na ako. Ayoko na. Alis ka na, ganun yun. Ako na ba? Ikaw na. Dami ko nasabi, ako na pala. Nagbabaga pa rin ang mga balita dito sa ACS Balita. 6:18. Mr. Jalom Tang, Lakyam, Chapwehun, 6:18.
ACS Manufacturing Corporation, ISO certified. Maker ng world-class quality Pride detergent. Hi! Maganda morning! Ano bang araw today, kumbachero? Today is Laundry Day, Friday. Yuhu! At pag Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. May triple stain away formula kaya tanggalang makapit, madikit, malupit na dumit man siya kaya easy ang labada. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, all you need is Pride. All you need is Pride. ACS. Kasama ang 2x2 tandem Anthony Taberna at Jerry Baja. ACS Balita. Handa ka na ba? ACS Millones 2025 Grand Draw na! May chance kang manalo ng 300,000 o 600,000 o 1 million pesos. Aba, plus may free concert pa September 20, Saturday, 2 p.m. with live performances ng 1621, John Rex, Ciara at Laika Gayranod. Meron pang papremyo sa mga swerteng manunood kaya taran na sa Aliw Theater sa September 20 alas 2 ng hapon. ACS Millones Grand Draw na! ACS Balita. Alas 6:23 ng umaga, nasagip ng mga otoridad ang 13 biktima kabilang ang 5 minor de edad sa sinalakay na spa na pinalalabas na isang wellness center. Wellness center sa New Lower Bicutan, Taguig City. Ayon sa balitang sinulat ni Ara, tunay na pangalan, arestado sa ikinasang anti-trafficking operation ng Taguig City Police ang mag-asawang may-ari ng naturang wellness center na napag-alamang isa palang spa. Ano ba masama sa spa? Ano ba masama? Nagpapaspa nga kami. Wellness, si wellness Yuel spa. nga, nagpapaspa yan eh. Ang dalas. Grabe. Paglabas ng spa, nakangiti. Dahil nawala yung mga sakit ng katawan. Nawala yung sakit ng katawan at yung niya. mga lamig. Nagugat ang operasyon, eto na, sa natanggap na impormasyon ng pulisya Na ano? hinggil sa illegal na aktibidad dito. Ano nga yung illegal na aktibidad? Tuloy ang basa. Sa ngayon, ay nasa custody na ng DSWD ang mga nasagip na babaeng masahista Na? habang sasampahan naman ng kaukulang kaso ang mag-asawang sospek. Na? Parang kulang to, Ara. Kulang to. Ano yung illegal? Ano yung illegal na ano masama sa spa? Ano masama sa spa? Spa nga yun eh. O sabihin, nagpanggap na wellness center yung spa. Ano naman? Wellness center, yung okay spa, din naman. Nakalagay nga doon, spa and wellness center. O ano ginagawa doon? Ara, halika dito. Ano yung halika dito? Ano ginagawa nila? Ano ba nangyayari doon? Binubugaw daw yung mga minor de edad na masahista. Masahista. Yun ang illegal. Binubugaw eh. Yun ang illegal. Ganon. So may ano doon, may monkey business ginawang sex din. Ayun, yun na. Yun na. Tapos, merong mga ginawang prostitusyon. Yung spa. Ginawang prostitution din. Tapos mga minor de edad. Ara, halika dito. Hindi, upo ka doon. Upo ka doon. Magpaliwanag ka ngayon. Ara, halika dito. Magpaliwanag ka. Ito, may bisita na po kami dito. Halika, Ara. Ara, halika dito, Ara. Upo ka dyan, Ara. Ito si Ara. Sige ito po nga. si Ara. Ano ba totoo nangyari? Ara, pindutin mo muna yan, Ara. Sabi siguro ni Ara, ano ang totoong pangalan? Siya yung investiga. Parang sa polis eh, no? Sige, Ara. Ito si Ara. Ano ang apelido mo, Ara? Espiritu po, sir. Hindi Mina, ha? Hindi. Ara Mina. Ito si Ara Espiritu, isa sa mga masisipag nating kandito kasama sa youth center. Sa pagkakaalam mo, Ara, so ano nangyari talaga doon? Ni-raid yun, isang wellness spa na wellness center na nagpapanggap na spa. Hindi. Yun narinig ko sa iyo eh. Paano? Ano nangyari? Wellness Center. Based po, sir, sa report ni Sir Noche. Si Nochi naman pala. Si Nochi naman pala. Ano sabi niya? Wellness Center po siya, sir. Spa talaga siya na may illegal activities daw, pero pinapalabas isang wellness center. Pero may ginagawang prostitution din. Opo. Ginawang prostitution. So yung mga
mga nagmamasaheng babae, hindi naman talaga nagmamasahe. Siguro sir, may special service. Special service. Tapos may mga minor de edad. Meron po, Yun sir. ang matindi. Yun ang matindi ron. Yung, ang daming magiging kaso nito eh. Oo, totoo yan. Yung anti-trafficking in Women and children. Oo. Tapos yung RA 7610, yung anti-child abuse law, di ba? Marami yan. Kaya, nasaan ka ba nung nangyayari itong mga kriminal? Parang siya suspect. Ikaw ba parte ng negosyo na yan? Hindi po sir. Hindi naman pala. Ay, batiin mo na yung mga kamag-anak mo sa hindi ba taga Bicol ka? Bicol, Batiin mo siya sa lingwahe ng mga sige Bicolano. nga, sige Sige, nga. yung maganda morning. Marhay na aga po sa mga Bicolano. Ayan. Matala ka mo, sabi mo. Wala palang Diyos yun. Marahay lang, ano. Hindi, iba-iba kasi eh. Marami po sir Paliwanag mo dialect nga kasi yan. sa Bicol actually. Sa amin po sa Kamsur, ang dialect namin ay Rinconada. Iba po siya sa Rinconada? dialect. Yes po. Sa dialect naman Rinconada. lang. Rinconada po sir. Nagkakaintindihan ba yung mga taga Camarines Sur sa taga Albay, halimbawa? Ako po sir, since I'm from Kamsur nga po and nag-aral po ako sa Albay, actually hirap po ako sir intindihin. Kasi malawak din po ang dialects pa sa province ng Albay. Magkaiba pa pala. No? Sa Albay, iba-iba pa Yes yung... po sir, opo. Pag sinabing Bicolano, hindi lang pala isa yon. Hindi. Marami pa pala. total naman, ito, huling tanong na to. Huling Ano ba tanong ibig na ba yan? sabihin ng Oragon? Oragon sir, matibay. Matibay. So, hindi masama yun. Hindi naman Pag sinabi po, sir. kang Oragon, Si Arang Oragon, hindi masama matibay. yon. Hindi masama yun. Hindi naman po sir. Sige. Maraming salamat sa for gracing our show this morning. We hope to we are looking forward to interviewing you Enjoy again. the News Center coffee. Okay. Thank you Ara, isa po sa mga kasama natin dito po sa DCRH News Center, si Ara Espiritu. Kahit po siya Espiritu, nakikita po natin siya. Samantala, arestado ang isang religious leader dahil sa manoy illegal recruitment. Illegal recruitment sa Baras Rizal. Nadakip ang suspect na kinilalang si Bishop Reynaldo Basalio sa pinagsabi na puwersa ng NBI at Department of Migrant Workers sa bisinidad ng Faithful Promise Foundation Philippines Inc. Napagalamang ginagamit ito ang relihiyon at kanilang simbahan para mang-recruit ng mga Pilipinong nais magtrabaho sa Japan, South Korea at Papua New Guinea. Humihingi si Basalio at ang kanyang asawang pastora ng 50,000 na bayad para sa processing fee ng bawat biktima, kapalit ang pangakong mabibigyan sila ng trabahong may alok na sahod na 36,000, 36,000 hanggang 120,000 pesos. Ayun. Recruiter pala, illegal pala recruiter. Si Pastor, oh. Bishop siya. Bishop. Yung Bishop. asawa niya ay pastora. Nako. Bakit kayo nagkasundo? Ayan. 6:29 ng umaga, aabot sa mahigit 40 milyong pisong halaga ng shabu ang naharang ng Bureau of Customs sa NAIA sa Customs Arrival Area ng Terminal 3 mula sa isang Swiss national galing Abu Dhabi. Sa ulat ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, tinatayang 6,000 gramo ng hinihinalang shabu ang na-recover mula sa naturang foreign national nang sumalang ang bagahe nito sa routine x-ray scanning at 100% physical examination. Tina, ito bang 6,000 gramo, ibig sabihin ba nito ay 6 na kilo? Parang pinahirapan mo ako dun ha. Tama ba to? 6,000 gramo? Tama yun, kumbachero. Yung 6,000 gramo ay 6 na kilo. 1 kilo kasi is 1,000 grams. Parang yung 1 milliliter ay 1,000 milliliter ay 1 liter. 1 liter. Yung ganun yun. Ano mas mabigat? 1 kilong bulak o 1 kilong pako? Ay, medyo... Ay, nako. Dito daw po sa scanning ay natuklasan ng 4 na plastic packs ng shabu
na nakatago sa kanyang maleta. Akala siguro nitong mga dayuhan na to hindi Nako. hindi madidiscover ito Magaling na mga scanner, mga X-ray namin, mga scanners namin, lalo na pag nakadilat yung operator. At lalo na kung bagong kain din yung bomb drug sniffing dog natin diyan. Ayan. Kakasuhan na po itong Swiso na to na galing ng UAE. Tinanggap na ni DPWH Secretary Vince Dizon ang resignation, eto na, Yeah. ni Nino? DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Aba? Ayun. Ayon kay Dizon, nakiusap sa kanya si Cabral na tanggapin na ang kanyang courtesy resignation. Pagtitiyak naman ng kalihim, hindi pa rin makaliligtas Nako. sa pananagutan Nako. ang sino mang opisyal na mapapatunayang sangkot sa katiwalian kahit na nag-resign na ito. Matatandaang si Cabral ang itinuro ni Senator Ping Lacson bilang isang undersecretary na umano'y nag-alok sa staff ni Senator Tito Soto na magsumite ng mga insertions sa 2026 National Expenditure Program. Nagatid sa kabuuan ng ating ACS Balita. Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. ACS Balita. Lakyam, Samdihon, 6:32 ng umaga. Sandali po lamang. Balitang makatotohanan, balitang maaasahan. ACS Balita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker ng world-class quality pride detergent. This sa DZRH. Humahataw, humahagupit, lumalatay na komentaryo sa himpapawid. 2x2. Walang takot sa paghimay sa masalimuot na isyu ng bayan. 2x2. Humahataw na mga balita at impormasyon. 2x2. Ating damhin, ating lasapin ang hagupit na 2x2. May bago ng pinuno ang Kamara de Representantes sa katauhan ni Isabela Representative Faustino Boji D. III. Kasunod ng pagbibitiw ni later Representative Martin Romualdez bilang House Speaker. Bumaba si Romualdez sa pwesto sa gitna ng matinding galit ng publiko sa nabunyag na malaking anomalya sa flood control projects kung saan ay isinasangkot ang kanyang pangalan at iba pang mga kaalyado nito. Nakakuha si D ng 253 na boto at 28 abstention. Ilang sandali matapos na mag-resign si Romualdez, isang hakbang na may basbas ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ayon kay Deputy Speaker Ronaldo Puno. Tiniyak naman ng Malacanang na hindi pa ligtas si Romualdez sa pananagutan kung may ebidensya na mag-uugnay sa kanya sa anomalya sa mga proyektong may kinalaman sa flood control. Isyu ng bayan, katotohanan. 2x2. Maitim ang balak, magtago ka na. 2x2. Si Jerry at si Anthony, narito na. 2x2. Hahataw ng todo, urado ka. 2x2. Ang katotohanan, dala nila. 2x2. Walang sinasamba pali, maniwala ka. 2x2. Hataw ng husto, tol, umasa ka. 2x2. 2x2. Hi. Maganda morning. Magandang umaga, bayan! Bayan! Ito po si Anthony Taberna. Ito po si Jerry Baha. Muli pong sumasa inyo ang 2x2 sa umagang ito ng Friday! Yahoo!
Naimbaga bigat po, Apo. Magandang umaga sa mga Ilocano. Aha. Ilocano dun sa kanan ha. Oo. Sa bandang kanan. Sa northeast. Ibig sabihin sa Cagayan Valley Region. Ang bagong speaker po ay doon galing. Sa Cagayan Valley Region. Si Isabela, 6th District Representative Boji D. Ayan. Uy, Kuya Boji! Uy! Si Kuya Boji po ay hindi masyadong kilala sa ilang ng marami, pero sila po ay kilalang kilala sa Isabela. Ay, nako. Oo. Sinabi mo, kahit pag- saan ka lumingon, di ang nando Di, doon. mga nakaposisyon sa iba't ibang pwesto dyan sa Isabela. Bukod sa Albano Yes. ay D. Ayan. Yan. Magkakasundo naman yung mga yan eh. Oo. Hindi nagbababag yan. Yun naman ang maganda sa Isabela, kumpatsero. Pero pagka pumunta ka ng konti sa bandang norte pa, Oo. sa Cagayan, Nako, ang yun tindi naman. na away doon. Ang tindi ng bakbakan doon. Ang tanong nga natin, kumpatsero, kumusta kaya ang magiging itsura ng House of Representatives under the leadership of Speaker Boji D? Boji. Boji Oo. D. Umaasa ba kayo na mababago ang image ng House ngayon sa pagpasok ng bagong liderato? Meron ba tayong kanyan? Meron tayong kahit nakapiraso lang Yuel, na parte ng speech niya. Meron siyang binanggit na we will not defend the guilty and we will not shield the corrupt. May Ayan, ganun oo, meron Baka meron ganun. kayong ganun. Importante 'yon ha. Wag na yung iaalay niya ang kanyang bisig para wag na 'yon yung ganun. Bulaklak na lang ng dila 'yon, ano. Pero yung portion na kumukonfronta sa isyung may kinalaman sa corruption, Oo. mukhang kailangan nating marinig 'yon. Nandiyan na ba? RHTV? Are you ready? Are you ready? Let's go! Under my leadership, this house will change. I will not defend the guilty, and I will not shield the corrupt. Gaya ng paninindigan ng ating Pangulo, no rank, no alliance, Pagtatakpan ang Mga tiwali. ang mga tiwali. Ang karugtong pang sinabi niya dun tayo'y narito hindi para protektahan ang isa't isa, meaning silang mga magkakabarkada Oo. na congressman, kundi protektahan ang mga mamamayan. Ay, magaling Ayan, yung oo. magaling yon. Yun ang aasahan natin. At ang susunod na tanong, siya lang ba ang papalitan? Oo. Magbabago ba magkakaroon ba ng overhaul? Oo. Kahapon sa kwento ni Deputy Speaker Ronnie Puno, Ronnie Puno. kapopwesto lang daw kasi simulan lang nitong 20th Congress. Bagong upo lang din ang mga committee chairman. Kaya mukhang hindi inaasahan, hindi nila tinitingnan ang major revamp, dyan sa Kongreso. Yan. Kinakantsawan po nitong si Congressman Pulong Duterte, itong liderato ng House of Representatives. Ang sabi niya, whose choice was it? Oo. None other than Sandro Marcos. Aha. Tinira ni Pulong si Sandro. Si Sandro. Oo. Partimate ni Partido Federal, the son of the president himself. Oo. What is this? Sabi ni Pulong. What is this? Na parang bago rin sa politika, ano? Na parang ngayon lang nangyari ang ganyan. Ano? Just another cover-up move. Oo. Sumagot po itong si... Ayan, ito. sumagot Ito po sagot. Sige nga. si I-play nga Sandro, natin si yan. Sandro. Ma'am, baka style ngayon nung anak siya ng Pangulo. Pero I can assure you that we are consultative with all the party leaders. Pwede mo silang tanungin. We met for plenty of weeks. Kung nagpakita sana si Kong Pulong dito sa trabaho at sa session, baka makikita din niya. But I'm sure he's busy looking for the 51 billion that was spent in his district. Oo, tingnan mo, nakapitik pa tuloy. Ano? Masakit din pala magsalita itong Sandro Marcos Itong na batang ito, tatahimik, matalim din palang magsalita. Matalim, ano? Matalim magsalita.
Ilan yung puntong yung parang sinaklit niya doon si Pulong eh. Sabi Kung niya, nagpapakita lang siya rito. Kung pumapasok, paano? Kung pumapasok na. Kung pumapasok lang kumbaga, siya. Kung nagtatrabaho lang kung siya. nagtatrabaho, ay, ganun ang dating. Kung may mga sulsul pa, ang magiging interpretation. Tatamad-tamad kasi siya. Para iskol bukol kasi yan. Parang ganun ang dating. Malalaman niya. Pero mukhang busy daw si Pulong, sabi niya, sa paghahanap kung saan ginastos yung 51 billion pesos. Matinding masakit magsalita itong Malaman. Pero yung pagkakasabi niya parang diplomatic, ano? Pero pag pinakinggan mo yung sinasabi niya, matindi tama. ano? Pulong, wala ka bang rebuttal diyan? Wala ka bang rebuttal diyan? Dapat may rebuttal. Dapat meron, Mahirap kasing hinahanap mo raw yung kung saan napunta yung 51 billion pesos na pondo mo. Totoo bang hinahanap mo? Wakmas tenga. Kasi ang tinutukoy niya doon, yung kinumpirma ni Yusek Cabral na 51 billion peso allocation sa distrito ni Congressman Pulong sa Davao. Sa kanyang in 3 years yun di ba? In 3 years, yung huling tatlong taon ni Pangulong Duterte. Pangulong Rodríguez. Ito'y 2020, 2021 at 2022. Ayan. Yun. Ganun tuloy. Oo nga naman. Kung total nabanggit na rin yan, hanapin na rin natin. Hindi pwedeng hanap tayo ng mga flood control projects, ghost, substandard, lahat na. Hanapin natin. Yan, tulad yan, napakalaking pondo niyan, 51 billion in 3 years sa isang distrito lang. Saan ginamit 'yon? Ayun, yun ang tanong. Saan ginamit? Anong proyekto 'yan? Ayun, kaya DPWH, dapat din magpaliwanag kayo diyan. Hindi pwedeng ito lang ang ating iimbestigahan. Hindi pwede. Bulacan lang tayo. O kaya Mindoro lang, Mindoro. Hindi pwede 'yon. Hindi pwede yun. Total naman, nakikinig sa atin lagi si Secretary Vince Dizon at meron ng ICI, yung Independent Commission on Infrastructure. At ang utos ng Pangulo, ilang taon? 10 years. 10 years. 10 years. Nako. Kasama yan. Makakasama pala yun. Samang tao lang ang takot sa dalawang to. Kaya kung maitim ang balak, magtago ka na! Anthony Taberna, Jerry Baja, Dos por Dos! Di ba ang sinasabi ng tingin ko naman ay may katwiran, kumbachero, na ngayong binuo na yung Independent Commission on Infrastructure, dapat na bang itigil ang investigasyon ng both houses of Congress para magkaroon ng focus? Ako naniniwala akong bachero na especially kung involved din ang mga senador at kongresista. Ayun na nga dapat ay dumistansya na po ang Senado at ang House of Representatives dahil lagi magkakaroon ng question dun sa integrity ng investigation. Investigation in aid of protection. Di ba? Ganun ang magiging magiging interpretasyon ng marami diyan. Pero kailangan din naman na magpasiklab na ang ICI. Kailangan nabuo na nga, meron ng secretariat, meron ng pinaka-pinuno. Hintayin natin. Siguro kaya nga binanggit natin nung nakaraan, hangga't hindi siguro nakaka-take off itong ICI, pwede pa. Pwede pang magsagawa ng hearing, mga huling hirit ang Senado at ang Kongreso tungkol diyan. Kung sa bagay kumbachero, no? Meron pa palang executive director na i-appoint dyan Wala pa. Yung in charge sa day-to-day operation ng ICI, binabasa ko yung executive order ng Pangulong Bongbong Marcos sa creation nito. Merong dapat na i-appoint na executive director. At may chairman, may 2 miyembro, at may isang special advisor. Correct. Pero kailangan po ng isang executive director. Kailangan mabilis yan. At nung pa natin pinapanawagan na maging mabilis itong pagbuo ng komposisyon ng ICI, masimulan kaagad ang investigasyon, lalo pat ilang araw na lang, September 21 na. Ayan, yun ang importante. Marami ho ang, yung sabi kanina, 10,000 lang daw yung pupunta.
Ah, hindi siguro. Ba't naman nabilang nyo kagad na Hindi 10,000 siguro. lang? Hindi siguro. Hindi siguro? Hindi ako naniniwala. Sa dami yun ng lang. mga nabalitaan naming nagpaplano hong sumama dyan, Oo. dahil nga yan walang kulay politika. Oo. Dapat. Dapat, oo. Yan pagkakaisa ng lahat laban sa katiwalian. Ang dami kong gusto sumama. Marami, Kumpatero. Iba't ibang sektor. Meron yung mga kakilala tayo, ng mga ordinaryong tao lang, gusto sumama. Kung di lang di daw maapektuhan yung trabaho. Sabi ko, wala naman pasok ng linggo. Maraming wala nang hindi napapasok sa linggo. Sabi sa akin nung isang staff natin sa restaurant, sir, pwede bang kwanto? Pwede bang hindi ako pumasok sa linggo? Pwede naman, pero wala kang sweldo. No work, no pay. Siyempre, ganun. Iiwanan mo yung tindahan eh. Pwede ho bang magbaon ako ng tinapay? Pwede naman, pero magbayad ka. Ang higpit. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. Dos por Sabi tuloy ni VP Sara Duterte, ang bagal naman ng Pangulo na yan. Ayun. Ang bagal-bagal. Ba't ba kailangan pang mag-commission na ganyan? Sabi niya. Nung nakita niyang palpak yung budget, dapat kumilos na siya. Ang bagal niya. Sabi ni Auntie Claire, ganon ha, ang bagal ha. Auntie Claire, andyan ka ba? Sige nga. Ano yung sinabi ni Auntie Claire? Mampong sistema ang vice presidente kung paano agara masusupo ang korupsyon na ito. Sana po ay hinilig niya na rin po ito at ibinigay sa kanyang ama. Pero bakit hindi kaya? Siguro ito ang dahilan kung bakit hindi rin nasugpo ang korupsyon noong panahon ng nakaraang administrasyon. Dahil umamin mismo ang may resibo. dating Pangulo May ebidensya. na siya mismo ay corrupt. Inamin niyang nagnanakaw siya, pero naubos na. So, ito pong article na to ay 2017. Halos mahigit isang taon na nakaraan after siya mangako na 3 buwan hanggang 6 na buwan matatapos ang Talaga. Talagang- May ebidensya pa. may At ang matindi ron, kumpatsero, gusto ko malaman, saan ipinrint yung ang laki na yun? Ang laki ng Ang printer laki, niya. ang laki ng papel. Oo, ano kaya ang printer? Anong font nito? Yan ang importante. Anong font nito? Ang tindi, ang laki. Yuse Claire Castro. Saan Ayan mo pinaprint yan? Ayan o, tinan nyo. Ang laki-laki niyan. Oo. Sabi, siguro, ano kaya? Bakit yun ang pinagdidiskitahan ng dalawa? Printer. Katonying at Ka-Jerry. Anthony Taberna, Jerry Baha, ang samahang pinatibay na ng panahon. Dos por dos. Ang punto lang natin dito, actually, dalawa po ito. Magkapatid po yung binanggit natin na bumira at binigyan natin binasa natin yung kanila pong mga statement. Meron namang sumagot. Ano? Kumbatsero, sumagot si Sandro kay Pulong, sumagot si Auntie Claire kay VP Sara. Kumbaga, ang sinasabi natin dito, mahirap talaga pagka dudura ka sa langit eh. Talaga. Oo. Kailangan pag tumira ka, sabi nga, huwag kang mambabato kung ang bahay mo ay gawa sa salamin. Baka batuhin ka din. Oo. Kaya nga eh. Sabi ni Boy Gus, Nakakalimutan ng kung ano yung mga ginawa nila nung nakaraan. yun ang problema. Yun ang problema. Yun ang Kung sinasabi. sino sila nung Oo. nakaraan. May hirap talaga. Sobrang hirap talaga itong sitwasyon natin. Kaya malamang bukas makalawa yung kay Speaker Bogie D. May lalabas dyan. Sigurado. Alam ba kung mag-i-institute na siya ng reform sa House of Representatives, kung may titirahin na siya, kung may sisibakin siya, bukas makalawa sabihin, ikaw, corrupt ka din eh. May lumabas na nga. May lumabas na nga. May mga nakapag-research na kaagad kumpatsero eh. Tungkol kay Bogie D. Tungkol sa anong taon ito? Na-involved daw sa corruption. Sa PDAP. Isabela Governor, party list congressmen, face graft, malverse raps. 2015. 2015. Oo. Tapos, hindi lang yun. Pati yung mga flood control projects sa Isabela, tinutunto na rin ngayon. Kinakalkal na rin. Kinakalkal na rin. Kaya, naku, Talaga. napakahirap. Ang bansa po natin,
kahit saan ka sumuling, talagang masasabi mo na, may pag-asa pa ba? Meron pa ba? Alright, sa 29 Boy Gonzales, sino naman yung vendor na yan? Meron daw pong vendor na hinuli. Dahil? Ito, hindi flood control funds, hindi bilyon-bilyon ang pinag-uusapan dito. Nagsiksik daw po ng lata ng corned beef sa kanyang underwear. Nang umit ng corned beef. Shoplifting to, shoplifting. RH29, Boy Gonzales. Come in, boy! Anthony Jerry, arestado ang isang vendor na lalaki matapos mahuling ipinusit sa kanyang brief ang isang lata ng corned beef sa isang supermarket sa Malate, Maynila. Ayun. Kinilala naman nila Police District ang suspect na si Jericho Flores, 46, residente ng Alabang, Muntinlupa. Ayon sa gwardyang si Edita, nakita niyang kinuha ng suspect ang isang lata ng corned beef na nagkakalaga ng 189 pesos mula sa isang istante at isiniksik ito sa kanyang brief nang tangkain ng lalaki na makalabas nang hindi nagbabayad agad sa sinita at na-recover ang delata. Dinala na si Flores sa Manila Police District Station 5 kung saan siya naharap ngayon sa kasong theft o shoplifting. Ito si Boy Gonzales para sa Disa Arizona sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa komentaryo. Dos por Tulad nun, dos. kumbatsero, no? Sabihin mo, ba't ba nang umit? Wala ho kasi kaming makain Kinailangan po namin wala po akong maipakain sa pamilya ko. Hirap na hirap po ang buhay Tapos makikita mo yung, ganun yung comparison. Kaya magagalit ka. Ito, napipilitang magnakaw sa maliit na bagay. Kulong kagad. Kulong kagad. May mugshot pa Yung nagnakaw ng milyones, bilyones. Oo, ayun. Andun pa ngayon. Yun ang kaibahan ng buhay talaga. Ay talaga, buhay. Yan po ang kawalang katarungan sa saan mang lipunan. 5 minuto bago ang alas 7 ng umaga. Kundi si dating AFP Chief Bob Bacaro. Ang Medal of Valor awardee. General Bob Bacaro, happy birthday. Binabati ka ng buong PMA Maringal Class of 1988. At congratulations din sa Divina, sa mga lawyers ng Divina, ano ba tawag doon? Law firm. Dahil sa they have once again minsan pa made it ay gumawa to Asia Business Law Journal's A-list of top 100 lawyers in the Philippines. Wow. For the 8th consecutive year. Tingnan mo nga naman. Mga lawyers ng Divina law firm at si attorney Nilo Divina, si Dean Nilo Divina was also recognized as a Philippine legal icon for the 2nd consecutive year. Dami sigurong pera niya si Dean Nilo Divina. Kasi siyempre kapag ganyan na ang credentials mo, malaki na ang mga lawyers fee niya. Legal icon for the 2nd consecutive year. Attorney Bob. Dean Nilo. Wala pa tayo dyan. Wala pa tayong mga bagong menu dyan sa restaurant. Sa Aurora. Dean, congratulations. At kay Attorney Edwin Uy. Ayan. Binabati kayo ng PMA Maringal Class of 1988. Nako, kumbatsero, baka tayo nakatutok sa DPWH nakatutok tayo sa Congress Ang tindi nito. Ay, isang pagtutuwid pala. Yung palang, pinadala na sa akin yung picture, kumbatsero. Alin picture? Yung palang head of one government agency na nagpapatayo ng halos kalahating bilyong pisong halaga ng bahay dyan sa Makati. Patawarin nyo ako. Magkasunod kasi yun halos magkapareho. Hindi pala Forbes yun, kumbatsero. Dasma pala yun. Sa Dasma? Alin ba ang mas mahal? Dasma o Forbes?
Naku, napakahirap naman Medyo- tanong yan, no? Sila lang ang nakakaalam Oo, yan. sila yung lang mga nakakaalam. Nandyan. Oo. Kwan lang tawiran lang naman ng gate yan eh. Kaya nga. Tawiran lang ng gate. Isang Gate lang pagtuwid yan. po, hindi po Forbes. Sa Dasma pala. Dasma po yung ipinapagawa. Hindi sa Cavite, ha? Hindi. Ibang Cavite. Si Kiko Barsaga nasa Dasma at nag-aalaga ng pusa. Yun. Patawarin niyo po ako. Sa Dasma pala, nagpapatayo ng almost $500 million pesos house itong head ng isang government agency. At hindi lang yun. Oo. Hindi lang yun. Oo. Ito ay sabi ng bubwit na Aba, sumasideline, sumasideline na ayon naman. sa ating bubwit na Sumasideline na sumasideline, naman, itong opisyal na to ay may golden visa. Aba, golden visa. Golden visa. Mahal pa naman ang gold ngayon. O syempre, Tumaas ngayon ang gold. Tumaas na naman ang gold. Golden visa. Oo. At kinukuha ko lang yung document. Kapag may document. golden visa, Ito naman daw ay residency pa lamang, ano? Residency pa lamang. pero pwede ka na bang Manumpa? Oo, at magtago ng pera kung saan ka maninirahan sa Europa? Naku, oo nga, ano? Yan ang mga magagandang katanungan. At mamili ng mga ari-arian doon? Buti pa tong mga to, may exit plan eh. No, may exit plan kung sakasakali. Mukhang yun ang inuuna, no? Exit plan. May exit plan kayo, ha? Pambira, ang titindi ninyo. Mr. President, alam nyo na ba yan? Kilala nyo na ba yan? Dapat. Dapat. Lang. Sayang naman yung Intel funds. Sayang. Dapat ay magamit ang ISAF dito. At hindi lang yun, Mr. President. Ito pa isa. Undersecretary lang to. Undersecretary. Laging angry to. Laging angry. Angry ka pa, ha? Undersecretary angry. Antindi mo, Undersecretary. Nagsumbong na ang FBI, kumbachero, dahil bumili ng 3 properties sa California. OMG. Nakita Not once? Oo. Not twice? Hindi. But thrice? Thrice. 3, Tatlo? kumbachero. Nakita nung FBI, government official to, So ipinadala dito sa Philippine government ang impormasyon. Undersecretary. Undersecretary lang. Undersecretary kumbachero. Tiba. Kailan binili? Bago lang? Ngayon lang? Itong panahon na to. Sa panahong ito, ang mahal ng buti sana nung Asian financial crisis. Ay mura yun. Murang-mura. Kahit nga tayo nun, binalak nating mamili. Ayusin mo nga yung di ba? Mura noon ngayon, napakamahal. Napakamahal na. Ito, kumbachero, itong panahon na to. Grabe, ha? Ay, nako. Samantalang yung ibang mga kababayan mo, waray. Waray. Maupay nga aga mga kasangkayan, mga kabugtuan. Mata na ka mo! Kababayan nyo ba to? Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Member KBP! Oras! Eksakto ang punto. Kapopoy, 7 minuto na makalipas ang 7 ng umaga. Balitang bagong-bago. Balitang dapat alam mo. Balitang magdadagdag ng talino. Dahil bagong impormasyon, makibalita. Unang-una sa DZRH. Pangunahing balita. Kasama ang 2x2 tandem nina Anthony Taberna at Jerry Baha. Sa ulo ng ating mga pangunahing balita, dating House Speaker Martin Romualdez hindi pa raw po ligtas sa pananagutan sa flood control kahit nag-resign ayon sa Malacanang. Bagong House Speaker Bogie D nangakong ibabalik ang tiwala ng publiko sa institusyon, hindi po protektahan ang mga guilty at corrupt. 7 sa 10 Pinoy tiwala sa binuong Independent Commission ng Pangulong Bongbong Marcos.
Malacanang may buwelta kay VP Sara sa isyu ng katiwalian. Live-in partner sinakal ng arnis stick. Tinutukan pa ng baril. Suspect arestado. Ayan, bagong silang na sanggol, inabandona sa tabing kalsada sa Tabuk City, Kalinga. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ito po si Jerry Baha. Ito po naman si Anthony Taberna. At ito ang... Pangunahing balita. Alas 7:09 na ng umaga. Meron ng tigil pasada. Ngayon na nga pala yun. Ang tigil pasada ng piston. Nagsimula na sa Pasay. RH15 Giselle Ricafort. Come in, Giselle! Jerry Katunying, kasalukuyang nagsikilos protesta ang mga miyembro ng piston dito sa Service Road ng Rojas Boulevard sa Pasay City. Halos 100 miyembro ng Piston Pasay ang nakikiisa sa tigil pasada at sabay-sabay silang magmamarcha patungo sa Mendiola, Maynila mamayang hapon. Sigaw ng mga tsoper, ibalik daw ang 5 taon nilang prangkisa, tanggalin ang excise tax at VAT sa langis ibasura, ang oil deregulation law at panagutin ang mga nangulimbat sa mga proyekto sa flood control. Ayon sa Pangulo ng MD Bahoda na si Eduardo Buena, pumapalo sa 20,000 piso ang nawalang kita sa mga tsoper sa nagdaang pananalasa ng 2 bagyo pa lamang na nagdulot ng malawakang pagbaha. Marami anya sa mga unit nila ang nalubog sa baha kaya tumigil sa pamamasada at naperwisyo pa sa malaking gasto sa pagpapaayos. Bukod pa yan sa mahal na presyo ngayon ng diesel. Idiniin ng grupo na kung ordinaryong Pilipino ang pinagbibintangan pa lamang na nagnakaw, mabilis ikulong at atulan. Pero kapag nasa gobyerno umano ang nagnakaw na mayroon namang mga ebidensya o pruweba, pahirapan pa ang paniningil sa pananagutan. Habang naghihirapan nila ang taong bayan, kanya-kanya namang bulsa ang mga tiwaling opisyal sa binabayaran nating buwis. Pakinggan natin, Buwela. Dapat po may managot, may makulong. At ang perang na ninakaw nila sa gobyerno, dapat po may balik sa kaban ng bayan. Galit na po ang taong bayan kasi gawa ng halos 2 linggo na hindi kami nakapamasada. Gawa na ng 3 linggo ang sunod-sunod na pumasok sa atin. Marami po kami mga sasakyan jeep na napirwisyo. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH1 sa Pilipinas, una sa Pilipino. Pangunahing balita. Bachero. Ha? Hindi pa to commercial. Akala ko commercial. Kumusta ba si nanay? Bukas pa yun, nanay. Bukas pa. Bukas pa yun, nanay. Gusto ko lang manawagan kay Senate President Tito Soto. Senate President Tito Soto. Tito Sen. Tito Sen. Baka pwedeng paimbestigahan nyo itong USAA. Dahil yung CCTV po, di ba naalala mo na isang araw, meron daw isang mina ng isang construction company, yung WJ Construction, na pumasok sa Blue Ribbon Committee at tapos paglabas, meron daw pinuntahang isa pang opisina ng senador. Correct. Tito Sen, nabura daw po yung CCTV. Bakit pinabura yung CCTV? Aha. Oo. Ang CCTV, karaniwan yan 30 pinaka mabilis na yung 30 days. 30 days. Bago mabura yan. Ito, bago lang to eh. Kaya nga, di ba, binag-usapan na natin noong nakaraan yan, na kung bago pa lang yan pangyayari, nasa CCTV pa yan. Yun mismo kung Bachero. Tito Sen, yun daw CCTV, nabura. Ulitin natin yung daw yung mina ng WJ Construction pumasok sa opisina ng Blue Ribbon Committee at paglabas ng Blue Ribbon dumiretso sa isang opisina. Sasabihin ko na sa inyo, ang opisina ng senador kung kanino siya pumasok. Pero isa lang ang sigurado, hindi pala ito opisina ni Jinggoy Estrada.
ibang senador, ibang opisina ng senador ang pinuntahan. Ang pinuntahan. Oo. Ah. Clue. Oo. Tao ba ito? Tao. Tao. Oo. Ay, nako. Basta Tito Sen, hindi, in fairness naman, kasi lahat marami nang galit kay Jinggoy, tapos damay na naman to si Jinggoy dito. Pero hindi po sa opisina ni Jinggoy pumasok itong si Mina ng WJ Construction, kundi sa opisina ni Senador Clue. Mamaya na, may bisita tayo. Jerry Baja at Anthony Taberna sa 2x2 sa DZRH. Pambihira lang natin makausap, baka umalis pa. Oo nga. Sige nga. Oo, baka umalis pa, baka... busy rin yan. Oo, sa dami ng... Panahon pa naman ng anihan ngayon, baka nakikigapas to. Sa dami ng bebentahan ng 20 pesos na bigas. Bigas, oo. Dami na, pinakahuli, mga teachers. Mga teachers. Sige nga, unahin nga nating talakayin yun kay Secretary Francisco T. Laurel Jr. Secretary Kiko, magandang morning! Si Katunying po at saka si Ka Jerry. Good morning ho, Katunying, Ka Jerry. Apo. Kumusta po? Kumusta po, Secretary? Okay naman ho, medyo puyat lang. Opo, alam namin busy din kayo. Unahin nga natin yung 20 pesos na bigas. Kailan po ninyo umpisahan yun sa mga public school teachers? Yung logistics ho na kina-coordinate namin ngayon with DepEd, no? So, we're hoping baka first week of October ho. First week of October. Paano ho yan? Hindi na ibebenta sa isang lugar, kundi ididiretso na sa mga eskwelahan? Ganun po ba magiging sistema doon? Yun yung idea. Kasi balak din ho namin baka gamitin yung mga eskwela for the massive distribution next year, no? Ayun. So, but binagano kasi ang rami ho eh. Tapos yung if I remember correctly, yung mga public school teachers numbering about 800,000 eh. So medyo malawak talaga. So hindi ganun kadali. But yun nga, umpisahan natin para tuloy-tuloy natin mapapalawakin. Ano po ito? Limited din? Like 10 kilos per month per person? Ganun po ba? Yes sir, para sa lahat muna ganun, per household technically or per person. Bakit po ganun? Ba't 10 kilos per month lang, Secretary? Ano bang paliwanag doon? Well, of course, mas gusto natin na mas malaki sana, no? But we have a limited budget muna, then yung quantities, and of course, yung talagang kailangan namin subukan mo ng pagkasyahin sa mas marami. At once na nakaset up na yung sistema, then yung logistics kasi yung pinaka nagiging challenge yun ang namin. Challenge, ano? Logistics. Hindi ganun kadali-dalhin all over the country yung bigas na ganyang karami, no? Kasi ang lumalabas niyan kung sa scale na iniisip natin, that's about 150,000 tons a month to 180,000 tons a month eh. Ang kailangan ma-distribute from the warehouses ng NFA to the various areas na bebentahan. It involves na raming kahera, raming tumutulong. Ang pinakamahirap dyan yung mga liblib na area like yung mga isolated islands, mga bundukin. So it's a challenge. Pasagot nyo na kay Secretary Sani Angara yon. Sila na po ang magkahera doon. Hindi ganun kadali dahil meron sa gobyerno kailangan meron kang qualification para maging kahera eh. Hindi kasi kaya namin pinag-uusapan nung isang araw pa, Secretary, yung bakit limited to 10 kilos lang. Hindi ba't nagrereklamo nga yung NFA na ang dami-dami daw nilang bigas, wala na nga raw silang masulingan, mapaglagyan ng... Kaya nga magsusubasta pa. Oo, kaya mag-auction pa ng bigas sa Secretary. Hindi ba dapat ay apurahin ang pagdidispose nito? At ang makinabang na, yung iba-ibang sektor na pwedeng maging beneficiary ng 20 pesos na bigas?
Totoo yun. Hanggat maaari nga, gusto namin. But yun nga, yung mga challenges is the manpower din eh. As I said, yung number one, yung kahera, medyo issue. Pati pagkuha ko ng driver, hindi ganun kadali. Tapos kulang pa rin ng truck sa ngayon. Yung buong lieutenant, kung mag-hire naman ng truck na sa ganong kalaking proyekto, yung bidding process din medyo matagal eh. In very many areas wala naman available trucks din. Yun din naman yung problema natin sa pagbili ng palay. We wanted to get more trucks or even higher trucks. Kulang din eh. Dahil the existing system mukhang tama-tama lang yung sa tracking supply ng bansa natin, both private and public. So we really have to add pa. Medyo yung logistics talaga and manpower issue. Sa kwentuhan kasi parang madali lang dahil ang iniisip mo parang bawat bayan may NFA warehouse hindi naman ganoon eh. Para may mga lugar wala kang NFA warehouse di po ba? Well, ang NFA warehouses natin is mga 300 ho at marami-rami naman yun, but hindi naman lahat situated in the right areas eh. So nakikita namin mga 150 NFA warehouses lang ang pwedeng gamitin sa mga highly populated area. Yung iba malalayo rin kasi. Sir, pwede po bang awatin nyo na yung NFA sa pag-auction at ang bentahan na lang ay say government agency o kaya ay mga sundalo o mga pulis? Imbis na baka makabili pa nung bigas at 25 pesos yata yung floor price, ay mga traders? Ang binibenta ho natin palay ho, hindi bigas sa NFA. Lahat ng bigas naman natin ay binibenta sa DSWD, sa BJMP, at meron na rin tayong kadiwa sa military bases at sa PNP bases din at kampo. Besides that, lumalaki na naman talaga ang benta natin ng bigas sa ating lumalaki na din naman, kaya nakakatulong na rin. But of course, gusto natin mas marami pa. Kaya ina-accelerate talaga namin yung pagbenta ng 20 peso bigas. Kita niyo naman halos yung kaka-launch lang natin dun sa ating mga tricycle jeepney drivers, the next week pati mga bus driver na, then tuloy-tuloy din the teachers. Medyo lumalakas na naman talaga. Last na lang tungkol po sa bigas. Ito po bang buying price ng palay, dahil anihan na po ngayon nag-umpisa na pong umani sa maraming lugar. Yung po bang buying price ng palay na inirereklamo ng ating mga magsasaka, pwede bang makialam ang DA doon, sir? Kasi mababa pa rin daw hanggang ngayon Well, yung presyo ng palay ngayon, I have to say that may areas na mababa, may areas naman na mataas, maayos naman. Actually, kahapon galing ako sa Buanga del Sur, ang presyo ng bigas doon ng palay ay 17 pesos dry. Wet. So medyo okay yun. Mataas medyo na, okay. Mataas. Yung ako mismo nakausap ko yung mga farmers nandun si Governor, but then of course sa Isabela, sa Nueva Ecija, yun medyo 13. So may 11, 12. So yun medyo lugi pa yun. So sa ngayon walang kapangyarihan ang DA or NFA para makontrol to dahil nga sa ating RTL at liberalize yung importation. Kaya kita ho naman natin bago pinahinto ni Presidente yung pag-import for 60 days, umabot na 8 to 10 pesos So nung hininto yan, kita natin na tumaas naman ng up to 13, yung mga areas ng Region 1, Region 2, Region 3. So alam natin na it's restricting the quantity of the imported rice. It has immediate effect. So baka ang magiging suggestion ko siguro kay Presidente pagdating ng aming update to him after 15 more days, baka kailangan i-extend yung
ating close hindi mo na mag-import Ban. Okay. Ang gusto niyo i-recommend ay extend ang ban sa importation o yung moratorium sa importation. Yes, yan ang aking sa ngayon yan ang aking recommendation, but of course I have to wait for the real data to come on my table, but as of the moment yun ang aking pakiramdam na kailangan gawin. Maganda maganda po ani ngayon, no? Maayos ang ani ho at ang presyo hindi pa tumataas ng gusto. So gusto ko na rin sabihin sa mga nakikinig dyan na traders or yan ang aking rekomendasyon, kaya baka pwede nilang taasan pa yung presyo ng ating mga palayan. Ayun, maganda yun. Kasi yung ibang trader, inaabangan na matapos tong import ban, yung import moratorium. Sabi, total, mas mura dun eh. Kaya binabarat yung ating magsasaka. Opo. Ganun ang nangyayari. Yung kanya-kanyang diskarte na hindi ho pabor sa ating mga farmers ho, at sinasabi ko na ngayon at yan ang ating maging official recommendation, pending validation lang, no, but will be done after. Extension for how many months po? Additional 1 month ho. 1 month. Additional 1 month. Ayan, tama yan. Kasi ang mga rice traders para ding traders sa stock market yan. May mga prediction yan. Ayan, may mga ina-anticipate yan. Ngayon, kung nagbanggit na kayo ng ganyan, medyo tataas ang presyo. Tataas ang presyo niya. Thank you doon, Secretary. Thank you, Secretary. Pero madalas na laging nababanggit at nasisisi yung RTL sa mga bagay na kung bakit tayo nagkakaroon ng ganitong sitwasyon sa bigas, Secretary. Nasaan na ho ba tayo doon sa amendments? Ito ho ba certified as, pwede bang i-certify as urgent ng Presidente ang amendment dyan sa rice tarification law? Yes sir, nakatutok ko ang ating Presidente dito, no, at siya rin naman nag-utos na ayusin to sa lalong madaling panahon. So naka-priority bill ko to. Certified as urgent. At yung actually kahapon ni-review namin yung draft sa DA, no, buong hapon kami nandun. May pinapaayos pa kami. Then next week magmi-meeting kami ni Sen Kiko, Kong Markin Verga, pati si Secretary Estrella, at para maupuan ho namin apat ito para then the following week magmi-meeting ho kami with the President himself para ma-present na namin lahat ng ideas, hindi lang ho sa RTL, no, pati sa mga para lahat ng pang-agrikultura para maayos ho lahat. Tsaka sa leaders ho ng Congress. Bago ngayon ang Senate tsaka House. Well, alam naman ho natin na si Congressman Boji D, ang new House Speaker is from Isabela, which is the number one producer of corn and number 2 producer of rice. So he knows rice like the back of his hand. So maganda kung, so I'm sure is very, nakakausap ko siya bago ho siya naging speaker. Talagang nakatutok ko din siya dito sa presyo ng palay na to at sa bigas. So he will be a welcome addition. Thank you. So number 2 pala, Isabela. Ano number 1, sir? Nueva Ecija. Nueva Ecija pa rin. Sabi ko sa inyo. Sa inyo ko yan ang rice granary of the Philippines, ang Nueva Ecija. Kaya pag kami umiyak na magsasaka, naririnig ko sa San Mariano, San Antonio, Nueva Ecija. Yes, sir. Opo, Secretary. Okay, sa ulam naman tayo. Ayan. Secretary, nung isang araw, nagulat ako doon sa inyong ginawa eh. Ang pakiramdam po namin doon sa hearing sa Congress, nung tinatanong kayo ni Congressman Ridon, mukhang, patawarin niyo ka, baka mali lang ako ng assessment, ang intensyon ay idiin si Toby Chanco na binibigyan niyo siya ng pabor dahil magkabarkada kayo o magkaibigan kayo dati pa. Did you also feel the same? Well, I felt hindi naman dahil sa pagkakaibigan namin. I felt is dahil sa kanyang pagiging congressman. Yun ang pakiramdam ko. Dahil nasa poder siya, na pinagbigyan siya. Yun yung pakiramdam ko. Opo. Si Congressman Chanco po ba, hindi ba talaga ninyo napagbigyan ever sa mga hinihingi ng kanyang... Ang kanyang kasing pamilya ay nasa fishing industry, ano? Yes, actually 1950s pa sila nandun eh. Yung current company nila, pero yung actually lolo pa niya eh.
Nangingisda na dyan. Sila yung mga original families niya sa Navotas Malabon Tapos, yun po, ulitin ko yung tanong, wala ba kayo in any way, in any form, na humingi ba siya ng pabor, si Congressman Toby Chanco sa inyo? Sa tagal namin magkakilala, no? 5 years old pa lang kami, magkakilala na kami. Dahil minsan humihingi din ako sa kanya ng pabor as a private citizen, businessman before. Kung tingin niya alanganin, tatanggihan kanya talaga at papaliwanag niya sa iyo. That's his character. And we're doing the same. We do not abuse each other. Kung ano lang tama, kung anong pwede. What should be fair, gano'n. Patas na tao si Toby, and I would believe medyo gano'n din ang aking sa approach sa buhay. We have to be fair to everybody. Pero doon po sa mga import permit na na-issue po sa kanila, paano po ang proseso ng pagbibigay doon sa kumpanya po ng kanilang pamilya? Yun nga, basically ang formula namin is kung pwede nakahuli ka ng 1,000 tonelada ngayong buwan. Diba? Ilan ba dyan ang binenta mo sa local market? So yun ang basihan mo ngayon kung anong percentage ng allocation mo kasi kayo yung tumutulong magpakain sa mamamayang Pilipino. So ako nasa fishing din yung kumpanya namin, mas maliit, mas malaki kaming kumpanya actually, maybe times 3. Pero yung isda namin binibenta namin sa ibang bansa. Dahil meron kami factory sa ibang bansa. So hindi namin nakuha yung mas maraming allocation kahit mas malaking kumpanya kami. Tapos si Toby naman, dinadala niya sa Pilipinas ang kanyang huli, ay mga tiangkos pala, at dito lang binibenta. So yun yung naging basihan. Kaya sila binigyan ng allocation to import. Yes, lahat ho ng kumpanya na naka-register at nag-apply, tapos nag-unload, binibilang ho, ina-unload nila at binibenta nila sa local market na isda under the sa Fish Port Authority natin na naka-record. At yun yung bilang na yun, na-recorded yun, nagbabayad sila ng per banyera fee yan. So talagang ironclad yung data na yan at walang dagdag, walang bawas yan. At alam ng lahat ng industriyang data na yan, kaya hindi pwedeng yan ang pinakamagandang basihan dahil hindi mo pwedeng dayain. So ang sinasabi niyo, Secretary, ay hindi special favor yung naibigay sa pamilya ni Kong Toby, kundi yun yung kalakaran lang o nasa normal lang base sa kwenta ninyo sa industriya. Yes, ganoon din ho ginawa namin sa sugar. Ang maraming humihingi ng pabor sa sugar, not necessarily politicians, no, may mga fly-by-night na trader, mga kaibigan lang na bigla na lang sumulpot ulit nung naging secretary. Yung mga marami yan. Yung sa sugar allocation. Ganun ang ginawa namin sa sugar naman para mawala yung subjectivity o kaya yung mga pabor-pabor na ganyan. Ang ginawa namin sistema, kung ilan tonelada na bili mo na raw sugar from the local market, yan din ang basihan ng iyong magiging alokasyon. So, para fair. Okay. So, balak din namin gawin yan sa mga iba-ibang kagaya ng onions. Para pwede ka na mag-import ng onion kung bumili ka na ngayon ng local onion at binenta mo. So, you support local industry before you can have access to permits to import. Magandang formula yon, Secretary, ano? Tama yon. Oo. Yes. Sa rice, yun din ang balak namin, yun ang ipopropose namin na hindi ka pwede mag-import ng imported rice kung hindi ka bumili ng local rice. Ayun, tama yun. Ang ganda nun, Secretary. So kung ilan na kabang palay ang binibili mo sa local, ganun lang din ang mabibili mo sa imported. Parang kung yan nabili mo sa local market is 1% or 5% of the local market ng palay. So kung nagdeklara tayo, let's say, ng allocation for bigas, yun din yung percentage na pwede mo lang ma-allocate sa'yo. Same o kaya dapat mas konti, Secretary, yung imported. Baka pwede mas konti.
in terms of percentage. Kasi yung allocation will determine only kung anong kailangan. Tama. Kunyari, yung na-determine natin, kailangan lang natin sa isang taon, isang million tonelada. So, 1%, kung 5% na bili mo, 5% lang ng 1 million ang papasok mo. Yun. Last na lang, kaklaruin lang natin kasi binanggit niyo yung pangalan ni Congressman Zaldico, hindi niyo pinagbigyan yung kanyang request. Bakit po ninyo dininay yung kanya pong request for import permit? Sa akin kasi naniniwala ako na kung hindi ka nag-invest sa industriya, saka sa, you're really an active participant in the local industry or that particular industry, you should not be given an allocation because you don't know the market, you will just destroy it, and yung ibang stakeholders maapektuhan mo dahil imagine meron kang ganito karaming 3,000 tons na sinasabi ko na hinihingi niya. If you have that amount, then hindi mo alam yung then babagsak. Apektado ang mga isda natin apektado yung maliit, medium, and large sa laking quantity na hinihingi na yun So, and number 2 ay mahirap talaga, hindi ko talaga ibigay na hindi naman talaga siya nasa industriya na ano ihaharap ko sa mga kasama ko doon at yung mga isda natin at magreklamo sila, di ba? Hindi lang naman mangingisda yan na in terms of nangingisda sa dagat Parang yung mga aquaculture sector natin. Oo nga. Di ba? Pag dumating yung ganyang karami, release sa market yan, bagsak ang presyo ng tilapia, bagsak ang presyo ng bangus. Pero Secretary, to a level na malugi, mahirap Siya ba mismo, kumpanya ba mismo yung inihihingi niya ng allocation? Well, siya mismo humingi. Tinawagan niya ako, nag-meeting pa kayo, face-to-face. May text pa siya sa akin. Then, of course, sabi ko, patingin nga nung gagamitin mong kumpanya. So, nag-text siya sa akin ng list of 3 companies na nominees niya, parang gano'n, yung kung kanino dapat bibigay yun. So, nung nag-aralan ko, fishing company, totoo ba yan? O parang gano'n, di ba? So, yung three companies na yon ay hindi taga-industriya? Hindi. Basically, yung dalawa, yung isa doon nasa industriya talaga, taga dyan na Santos. Okay. May fishing talaga. Maliit na fishing company lang, but it does not justify the quantity na hinihingi, Yung dalawa naman na other fishing companies na nilista niya, I'm just recovering yung data kahapon. But as I recall, those are fishing companies na sinet up lang para mag-import. At actually naka-register din ng mga fishing vessels ay mga bangka lang. Na maliliit na definitely hindi kaya hulihin yung quantity na basically those companies were set up just to be able to justify na fishing company kami, pero actually bangka na hindi nag-ooperate. Ang request pa ay 3,000 tons o 3,000 containers, ano ba? 3,000 containers containers. 3,000 containers. But again, hindi nyo naman po ito pinagbigyan. Last question, just for disclosure, ang kumpanya po ng pamilya ninyo ay nasa fishing din. Paano po kung sila naman yung humihingi o nag-a-apply for import permit? Hindi ba medyo peculiar yung sitwasyon ninyo that you are the head of the agency that approves importation permit? Yes. That's why wala naman ako magagawa doon in a sense na nalagay ako sa posisyon na that's why I had to divest. And as far as those are concerned, kung titignan niyo naman, hindi man lang narehistro yung kumpanya namin dahil sa nahihiya nga din ako ng konti. Hindi, kung meron man sila nakuha, it's very, very small. Hindi ako papayag na kahit na kami pa yung number 1 siguro at that time, hindi ako papayag na kami maging number 1 ng makuha allocation dahil para walang masabing tao. At kung titignan naman yung listahan, even nakikita naman yung listahan, yung aming kumpanya is only very, I think
nandun kami sa bottom half ng listahan na yun eh. So, ayoko talagang pakialaman anything related to our company dahil yung aming pangalan ay isa sa pinaka-importante sa aming industriya at sa, of course, yung mukha namin sa community ang pinaka-importante sa amin, hindi yung pera. So kung nandun kayo sa bottom half, say for this year, can you disclose to us kung gaano kalaki naman yung napahintulutan na ma-import o yung allocation po para po sa Frobel? Honestly, I really don't know. Dahil hindi ko pinapakialaman yan. Pati yung kay Toby hindi ko pinapakialaman. Truth, mamatay man ako ngayon, mamatay na lahat ng tao ngayon dito sa aming pamilya, whatever it is. Hindi ko alam yung figures. Pinapaubaya ko yan sa ating Bureau of Fisheries. Makikita ko na lang yan kung pipirmahan na namin. Sir. Okay. Secretary, maraming salamat po. Pasensya na, pahaba yung ating panayam kasi pambihira nyo kaming pagbigyan eh. Busy kayo lagi eh. Hindi naman ho. At madalas ho akong bumiyahe. Actually, this week, 2 beses na ako nag-Mindanao at madaling araw palagi yung labasan eh. So, yes, sir. Apo. Then, I travel a lot kasi sa probinsya at usually 5-6 a.m. larga na eh. Yes, sir. Thank you so much, Secretary Kiko. Mabuhay po kayo. Magandang umaga po. Mapapadalas ho, Captain. Thank you. Thank you po. Si Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. ng Department of Agriculture. Pangunahing balita. 7:40 na umaga. Taberna at Jerry Baha. DZRH. Pangunahing balita. Alas 7:45 na umaga. Isang bagong silang na sanggol na babae ang inabandona sa tabi ng daan sa barangay Lower Ipil, Tabuk City, Kalinga. Ayon sa Tabuk City Police, nakabalot ng tela ang sanggol at nakakabit pa ang plasenta nito. Agad naman itong dinala sa ospital para sa agarang atensyong medikal at na-turn over na sa Social Welfare and Development Office ng munisipyo. Nagpapatuloy ang investigasyon para matukoy kung sino ang ina at ang nagtapo ng naturang sanggol. Samantala, isang 52 anyos na mister naman ang inaresto matapos ireklamo ng kanyang live-in partner ng pananakit gamit ang arnis sa gitna ng kanilang pagtatalo sa Antipolo. Sa investigasyon, lumitaw na nagtalo ang mag-live-in partner na nawi sa pananampal ng babae kaya nanlaban ang sospek. Hinatak ng babae ang t-shirt ng lalaki na ginantihan naman ng pananakal gamit ang arnis. Dahil dito nanlaban ang biktima habang sakal-sakal ng lalaki at inilabas pa nito ang kanyang baril at itinutok. Sa pagpupumiglas ng babae, nalaglag ang baril ng mister at nagkaroon nito ng pagkakataon na tumakbo palabas ng bahay at nagsumbong sa mga otoridad. Naaresto ang sospek at na-recover ang kalibre 38 baril na may 4 na bala. Bumaba na bilang House Speaker si later Representative Martin Romualdez matapos isangkot sa budget insertion at flood control scandal na kumalikad sa Kongreso sa ilalim ng kanyang pamumuno. Pumalit kay Romualdez bilang Speaker si Isabela 6th District Representative Boji D matapos makakuha ng 253 na boto. Sa kanyang talumpati, sinabi ni Romualdez na ang kanyang pagbaba sa pwesto ay hindi pagsuko, kundi para muling ibalik ang tiwala ng publiko sa institusyon at upang magkaroon ng full accountability at transparency sa gitna ng kontrobersya sa infrastructure projects. The issues surrounding certain infrastructure projects have raised questions that weigh not only upon me, but upon this institution we all serve. Ang ating mga kababayan ay naghahangad ng linaw at higit sa lahat ng tiwala. Tungkulin natin ito'y may balik. The longer I stay, the heavier that burden grows on me, on this House, and on the President I've always sought to support. And so, after deep reflection and prayer, I have made a decision today
with a full heart and a clear conscience, I tender my resignation as Speaker of the House of Representatives. I do this so that the Independent Commission on Infrastructure may pursue its mandate freely and fully, without doubt, without interference, without undue influence. Walang pipigil, walang makikialam. Let the truth emerge and let justice be done. Si dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, tiniyak naman ng bagong House Speaker Faustino Boji D na itatama niya ang pagkukulang ng Kamara at pananagutin ang mga tiwali. Sa unang talumpati ni D matapos maluklok bilang House Speaker, inamin itong malaking hamon ang paglilinis sa Kamara maging ang pagpapanumbalik ng kredibilidad nito. Nangako ang bagong House Speaker na magkakasasya ng reforma sa pamamahala na anya ay nakatuon sa transparency at people first approach. Nakiusap din ito sa mga kapwa kongresista na magsanib puwersa para sa makabuluhang pagbabago at tapat na paglilingkod sa taong bayan. Under my leadership, this House will change. I will not defend the guilty, and I will not shield the corrupt. Kailangan ding magkaroon ng pagpapalit ng chairman sa ilang malalaking komite sa Kamara. Ito ay giniit ni Navotas City Representative Toby Chanco kasunod ng pagbibitiw sa pwesto ni later Representative Martin Romualdez. Ayon kay Chanco, ang pagpapalit ng House Speaker ay dapat sundan ng pagtatalaga ng mga bagong House leaders at tagapangulo ng ilang komite. Kung magpapalit, hindi pwedeng papalitan lang yung Speaker. Dapat kung magpapalit, pati yung mga deputy speakers, palitan, at saka yung mga sensitive committees lang. Hindi natin kaya sa tingin ko ngayon na palitan lahat ng committee chairman kasi masyadong magulo. So ako, sir, kung sakali? Hindi ko tatanggapin. Hindi, I mean, papalitan din, sir? Hindi. Depende sa kanila. Depende sa kanila. Pero yun, kahit nung tinatanong ako, hindi naman formal yung offer, pero pinangungunahan ko na hindi ako interested sa ako. Ang hindi interesadong si Congressman Toby Chanco. Tiniyak ni Presidential Communications Office Undersecretary Claire Castro na maaari pa ring maimbestigahan si Representative Ferdinand Martin Romualdez kahit nagbitiw na sa pagiging Speaker. Paglilinaw ni Castro, hindi dahil nag-resign si Romualdez ay makakaiwas na siya sa investigasyon sakaling madawit ang kanyang pangalan sa anomalya sa flood control project. Kung masangkot naman anya ang kanyang pangalan ay mas magandang depensahan ito sa pamamagitan ng records o mga dokumento. Una nang sinabi ni Romualdez na layunin ng kanyang pagbibitiw bilang House Speaker ang pangalagaan ng integridad ng Kongreso at bigyang daan ng investigasyon sa flood control scandal at budget insertion. Binuweltahan ng Malacanang ang patutsada ni VP Sara Duterte sa mabagal na aksyon ng Pangulong Marcos kontra katiwalian. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro kung may solusyon si VP Inday para sa mas mabilis na pagsugpo ng korupsyon ay iminungkahi na sana niya ito sa amang si dating Pangulong Duterte. Giit ni Castro, makatulong pa sana ito sa nagdaang administrasyon na anyay biguring solusyonan ng naturang issue. Samantala, sinabi ni Castro na ang naging revelasyon noon ni dating Pangulong Duterte na siya ay korap at nagnanakaw ng kaban ng bayan ang maaaring dahilan kaya hindi nagmungkahi si VP Sara ng paraan para pigilin ang katiwalian. Narito ang tinig ni Claire Castro. Siya po ba ay matagal na nagstay sa isang kuweba at hindi niya nalalaman ang mga nagaganap at hindi niya nalalaman kung ano yung agarang isinasagawa ng ating Pangulo. Siguro po kakailanganin niya na po ng mataas na grado na salamin o kaya hearing aid para madinig niya kung anuman ang lahat ng ginagawa at mga inuutos ng Pangulo sa mga law enforcement agencies, sa mga investigating bodies, kasama na po ang pagbuo ng ICI. Ang
ang tinig ni Undersecretary Claire Castro ng Malacanang. 7 sa bawat 10 Pilipino ang may mataas na kumpiyansa sa Independent Commission for Infrastructure na tututok sa mga anomalya sa flood control projects. Sa isinagawang non-commissioned survey ng Bureau of Research and Youth Analysis Group, lumitaw na halos 68% ng respondents ay suportado ang ICI. Git ng mga ito, mas makabubuti para sa bansa kung may iisang investigative body lamang gaya ng ICI ang nakatutok sa investigasyon kaugnay ng garapalang katiwalian. Naniniwala rin ang mga respondent na magiging bias ang anumang resulta ng ilalabas na investigasyon ng Senado at Kamara dahil merong mga miyembro nilang sangkot sa katiwalian. Susunod! Tito Boy! Sino itong magaling at veteranang aktres, siningan ng datong ng isang showbiz reporter, ang ibinigay nilagang saging? Nagtitipid siguro, Kuya Boy Fabian. Nagtitipid. At RH52 Edniel Parosa, ikaw na ang susunod. Nagbabaga pa rin ang mga balita dito sa Pangunahing balita. This time check is brought to you by ACS. Painted tiles pan. Para sa eleganteng bubong na matibay na, makulay pa, Mag-cherry lumpy painted ka na! Happy 34th birthday, Attorney Carl Justin Maury Apale. Ayan, from MJ, Bree, Tony, Lynn, Maury Apale. Happy birthday, Attorney Carl Justin. Yun, Carl Justin. Attorney Alvin John Balagbag, Yusek. Magandang morning. Ang dami nagtatanong kung Bachero, hindi dun sa kung sino yung ibabalita ni Morley, kundi yung kung sino yung senador na pinuntahan. Yung kanina, yung Mina, si Mina. Sino ang pinuntahan ni Mina? WJ Construction. Ang senador. Ayan. Ang senador na, ang opisina ng senador na pinasok. Binabati muna natin ng maligayang pakikinig sina Ateng Gina Yang, Ateng Annabel Tapalya, Din Jaime Ibanez, Jerry Labasan, Doc Carlo Katabihan, Professor Alex Baros. At happy birthday ngayon kay Kuya Marlon Santos. Kuya Marlon, happy birthday! Ayon sa ating bubuit. Na sumideline na naman sa Dos Sumideline Pardos. na naman, Lakay. Pasweldohin mo na kasi nang mag-increase ka na sa bubuit. Ayon sa ating bubuit, ang senador na ito na pinuntahan ng ni Mina ng WJ Construction IC. Bagong senador. Bye! Happy weekend! Damdaming bayan! Susunod na!